Ako si Shen Kinch, estudyante ng ikalawang taon sa Folk Studies. Para sa pag-aaral ng mga folk archives. Naglagi na naman ako sa silid ng restorasyon ng mga sinaunang aklat hanggang gabi. Nag-crash na naman. Ano ito? Bagong digital archive system na ginawa ng departamento. Pero masyadong nakakatakot ang interface nito. Hindi rin ito katulad ng kahit anong font sa modernong computer. Hanap. Na. Kita na kita. Guni-guni lang ba ito? Sobrang pagod ko na. Ano to? Kalokohan ba to? Hindi ito kalokohan. Ang totoo ng pakiramdam kanina. At ang amoy na ito. Ay mananatili magpakailanman. May isang alamat na nakatala sa libro. May ilang lugar na biglang nagkakaroon ng isang inn. Na tumatanggap lamang ng mga naglalakbay na kaluluwa sa gabi. Bawal pumasok ang mga buhay. Kung makayanan mo hanggang sa tilaok ng manok, may pag-asa kang mabuhay. Ayon sa mga sinaunang aklat, ang sinabar ay taglay ang lakas ng yang. Kapag inilagay sa pagitan ng kilay, pansamantalang mapapalayas ang masasamang espiritu. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo. Pero kung may hindi ka pa natutupad na hangarin, maaari kitang tulungan na isulat ito. Ang katawan ay babalik sa alabok, ang alabok ay babalik sa lupa. Huwag masyadong magpakatutok. Manatili sa mundo. Anong oras na? Malapit nang matapos ang gabi. Gusto mo bang magpahinga o magstay? Ayon sa alamat, ang mga buhay na tao na pumasok sa Huangquan Inn ay dapat pumili na magstay. Kung pipiliin mong magpahinga, ibig sabihin dumaan lang. Magpapalipas ng gabi. Isang kwarto. 3 pilak sa isang gabi. Saan ako kukuha ng pilak? Room 3, letra A. Kaliwa sa hagdan sa dulo. Gabi na po, Ginoo. Magpahinga ka na ng maaga. Ano man ang marinig mo sa gabi. Huwag kang magbukas ng pinto. Babae, pakiusap. Bigyan mo ang bata ng gatas. Sa mga tradisyon, ang mga babaeng nagpapasuso ay madalas itinuturing na simbolo ng buhay. Ngunit kung ito ay isang yumaong babae, ang sanggol sa kanyang mga bisig ay marahil hindi nabuhay. Pasensya na, wala akong gatas. Ang patay na babae ay dapat may hawak na patay na bata. Ngunit may suot na simbolo ng bagong buhay na buwan. Walang anuman, ang bata ay nagugutom at kailangan kumain. Ganoon pala. Ang pag-record ng impormasyon tungkol sa mga kaugalian ay hindi nangangahulugang ganap na maunawaan ito, kundi ay natuklasan ang mga hindi pangkaraniwang bagay at gumawa ng makatwirang hula.
Hindi ito panaginip. Si Jiwan. Sino ito? Gusto mo ba ng mainit na tubig? Hindi. Gusto mo ba ng merienda? Kakapak lang na sariwang karne na wonton. Hindi kailangan. Salamat. Sa tradisyon, ang asin ay simbolo ng kalinisan. Ang sinabar ay simbolo ng yang enerhiya. Pero kung wala ang mga ito, Kinj, buksan mo ang pinto. Ako ito, Mama. Pumanaw na ang ina, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ito ang ina. Hindi mapaggalang na anak. Hindi mo na nga siya kinikilala. Magbabayad ka sa iyong ginawa. Mamamatay ka rito. Ito ay sayaw ng pagsamba. Normal na anino. Kailangang may pari at mahigpit na ritual. Hindi ito basta-basta lumalabas sa ganitong lugar. O kaya naman, baka ito ang mga bakas ng mga dating inialay dito. Ano ang iniaalay nila? Ano ang hinihingi nila? Buhok ba? Silid Iyoye, 3 ng Huang Kuan-in, taon ng Jiazi. Kagalang-galang na bisita, Shen Kinji. Nalampasan mo na ang ika-4 na pagbabantay. Ayon sa batas, maaari ka nang umalis. Ngunit may sariling mga patakaran ang inn. Nagstay ka sa inn. Hindi mo pa nabayaran ng buo ang bayad sa kwarto. Nagbayad na ako ng buhok. Iyon ay para sa tagapamahala. Ako ang hukom dito. Ako ang responsable sa pagsasaayos ng sanhi at bunga. May 3 sanhi at bunga sa'yo. Ang una ay mula sa dugong letra sa labas ng pinto. Sinira mo ang kanyang mahika. Nagkaroon kayo ng alitan. Ang pangalawa ay mula sa gutom na sanggol na manika. Nawalan ka ng kanyang pinagmulan. Nakatad na. Ikatlong, dumating mula sa nagdala sa'yo. Pumili siya sa'yo. Ito ang pinakamalaking sanhi at bunga. Paano nililinaw ang sanhi at bunga? Isang buhay kapalit ng isang buhay. Isang utang ay dapat bayaran ng isang utang. Ngunit kung nais mong makipagkalakalan sa akin, maaaring ipagpaliban ang pagsasauli. Anong kalakalan? Itala mo ang isang bagay para sa akin. Ito ay isang pagbabawal sa pagsasalita, na nagbawal sa 300 kaluluwa. Napakasilaw. Ngayon, mababasag na ang token. Lalabas na ang mga kaluluwang api. Inuutusan kitang itala ang kanilang mga kwento. Bawat kwento ay maaaring magbayad ng isang kasalanan. Kung itatala ko, ano ang mangyayari? Dadalhin mo ang kanilang mga alaala, sakit at mga pinanghahawakan. Sa pinakamagaan, maaaring masira ang iyong katinuan. Mabigat. Maging bahagi nila. Kung hindi ko ito itatala. Ngayon ay nagbabayad ng karma. Mananatili ka rito magpakailanman. Itinatala ko. Hindi. Nanay nandito.
Umuwi. Nangako sa kanya na uwi. Bakit ako? Sobrang sakit ng ulo ko. Talaga namang bagay sa'yo. Anong bagay? Bagay na maging tagapag-record. Kayang tiisin ang alaala ng 300 kaluluwa nang hindi nababaliw. 100 taon na hindi matatagpuan. Ang aklat na ito ng mga alamat at kwentong bayan ay pinili ka. Hindi ito nagkataon. Ang sanhi at bunga ay pansamantalang nahinto. Ngunit hindi ito nawala. Itago mo ang simbolo. Sa bawat kwentong naitala, mawawala ang isang bahagi ng galit. Naway makatagpo ng kapayapaan ang 300 kaluluwa. Ang sanhi at bunga ay mauunawaan. At iba pa. Ano ba talagang lugar ito? Sino ang lumikha ng sistemang iyon? Ano naman ang tungkol sa tagapagtala? Tanungin mo si Juiwan. Kung makikita mo siya. Nandito na ako. Ang mundo ay pareho pa rin. Ngunit alam ko, may mga bagay na hindi na magbabago. Si Juiwan. Sino ba siya? Ito ay. Ang sanhi at bunga ay hindi pa natatapos. Patuloy itong kakainin. Kailangan kong magtala ng mas maraming mga kaugaliang bayan sa lalong madaling panahon upang mapawi ang mga kaluluwang pinatahimik ng pagbabawal. Pero saan ako maghahanap? Banggaan ng pula at puti. Nagtagpo sa daan ang prosesyon ng libing at prosesyon ng kasal. Ang banggaan ng pula at puti ay masamang palatandaan. Ayon sa mga sinaunang aklat, kapag nakatagpo ng ganitong sitwasyon, dapat agad na huminto ang magkabilang panig. Bumaba ang ikakasal. Nagmamalasakit na anak na lumuhod. Palitan ng pulang-puting tela upang maayos ito. Ngunit kung ito ay nasa isang misyon, ang rate ng pagkamatay Estasyon ng Yongning. Iyan ang huling istasyon ng Linya 4. Sa kanluran ay ang mga sementeryo sa labas ng bayan. Sinasabing noong itinayo ito, maraming mga walang may-ari na libingan ang nahukay sa ilalim ng platform. Babae, kamakailan ba ay nakatagpo ka ng anumang marumi o hindi kaaya-ayang bagay? Bakit mo ito tinatanong? Nagmumukha kang madilim sa noo. Mabigat ang presensya ng masamang espiritu sa balikat mo. Kahit na natatakpan ito, hindi ito nakakaligtas sa aking mga mata. Nagtatrabaho ako sa larangang ito ng 50 taon. Marami na akong nakitang katulad mo. Mayroon ka bang suhestyon? Ito ay pulbos ng mugwort at asupre. 4 na usok mula sa templo. Kung sakaling may emergency, pwede mong ihagis para mapigilan. Magkano? Para sa'yo. Pero babae, makinig ka sa akin. May mga bagay na mas mabuting iwasan. Sa buhay ng tao, ang pinakamahalaga ay kapayapaan. Hindi. Salamat. Sandali. Hindi iyon anino ng tao. Ito ba ay isang ilusyon o? Ate, ikaw ba ay sasakay sa huling bus? Sabi ng nanay,
Maraming tito at tita ang nakasakay sa huling biyahe na hindi pa nakauwi. Pupunta ba si ate hanapin ang isang tao? Ganun na nga siguro. Mag-ingat ka ha. Minsan may isang tito na natulog sa sasakyan. Paggising niya, nasa ibabaw na siya ng puntod. Susunod na istasyon, Nanshan Highway. Nanshan Cemetery Station. Ito ang tanging istasyon ng Linya 4 na pinangalanan ayon sa sementeryo. Sinasabing dahil sa mababang bilang ng pasahero. Sa araw, tanging ilang tren lang ang humihinto. Pero ang huling tren ay tiyak na hihinto. Sobrang lamig ng aircon na ito. Anong nangyayari? Huwag kang matakot, baka hindi lang stable ang kuryente sa tunnel. Nandito na tayo sa Nanshan Highway Station. Nandito na tayo. Baliw ka. Ito ang Nanshan Cemetery Station. Ang pupuntahan natin ay Xishan Park. Dito tayo bababa. Tulungan mo ako. Yung dalawang tao kanina. Parang may hindi tama. Huwag makialam. Yung ate, malapit na siyang mamatay. Nasa ikapitong hanay ng mga lapida siya. Ililibing siya sa ilalim. Kasi nakasuot siya ng pulang palda. Bata, huwag kang magbula-bula. Hindi ako nagbabala tayo. Ate, nakasuot ka na rin ng palda. Batas. Anong batas? Ang anumang kakaibang pangyayari ay may likas na lohika. Ang pulang palda na ito ay hindi basta-basta lumitaw. Tiyak na may na-trigger na partikular na kondisyon. Sinabi ng batang babae na nakasuot ng pulang palda. Ang kapatid na nakasuot ng pulang palda ay mamamatay. Tapos nakita ko ang sarili kong nakasuot ng pulang palda. Ito ay isang pahiwatig sa wika. O mas malalim na mga alituntunin ng kultura. Kapatid, ang ganda ng palda mo. Kasing ganda ng sa akin. Bakit ka nag-isa sa sasakyan? Sinabi ng nanay ko na pumunta ako rito. Sabi niya, kukuha siya ng isang ate pauwi. Kukunin ka niya. Umalis ka. Ay. Ang galing ng ate. Pero hindi pa tapos oh. Susunod na istasyon, dulo ng biyahe, istasyon ng mga sasakyan. Pakiusap sa lahat ng pasahero na maghanda ng bumaba. Istasyon ng mga sasakyan. Ito ang lugar kung saan pinaparada at sinisiyasat ang mga tren ng subway sa gabi. Hindi ito bukas sa publiko. Pagkatapos dumating ng huling biyahe, ang tren ay papasok sa istasyon ng walang sakay. Ibig sabihin, kung hindi ka bumaba, ikaw ay dadalhin sa isang ganap na nakasarang lugar. Hating gabi na at walang tao sa garahe ng mga sasakyan. Bababa ba tayo? Baba tayo. Mali ang tren na to. Isa na lang nakakaibang pangyayari ang kailangan nating itala. Ate, samahan mo akong maglaro, pwede ba? Ate, yakap.
Nakarating na tayo, dapat nang bumaba ang mga bababa. Ikaw, sino ka? Bagong tagatala. 禁言令， 300 kaluluwang walang boses. 胆子不小， Matapang ka rin. 你是 Ikaw ay 谢九 si Juiwan. Ikaw, bakit ka nandito? Naglinis ng anomalya. 任务完 Tapos na ang misyon. Ano ang gantimpala? 纺织队 Peke na kampanilya ng kaluluwa. 3 bahagi lang ng bisa ng orihinal. 不过够你 Pero sapat na ito para magamit mo ng matagal. 下车。 Bumaba. 去哪？ Saan pupunta? 你想在 Gusto mo bang mag-overnight sa sasakyan? 车辆断码 Malapit nang magsara ang garahe. 到时 Hindi ka makakalabas. 就得在 Kailangan mong maghintay dito hanggang umaga. 这里的 Iba ang umaga dito kaysa sa labas. 那个小女孩 Sino yung batang babae? 是什么？ 地府领的 Isang uri ng ligaya sa lupa. Namatay sa malapit sa istasyon. Hindi nawawala ang galit. Gustong may kasamang batang babae na nakasuot ng pulang damit. Nakatag ka na. Dahil may kaugnayan ka sa mga masamang pangyayari. Masamang pangyayari. Yung ikakasal sa tanggapan ng yumaong mga bisita. Nakasuot siya ng damit pangkasal. Ang mga ganitong kaganapan ay umaakit ng kaparehong uri. Kaya makikita mo ang pulang palda. Babantayan ka niya. Paano ito sosolusyonan? Kumpletuhin ang pagbabawal sa pagsasalita. O hanapin ang tunay na anyo ng bagong kasal. Tapusin ang kanyang pagnanasa. 还在 Nasaan siya? Tungkulin ng tagapag-record. Nahanapin ang mga nawawalang tradisyon. Itala ang kanilang mga kwento. At pagkatapos ay ayusin ang sitwasyon. 处理的 Ang 意 ibig 思是 sabihin ng ayusin 有些可以 ay may mga maaaring pakalmahin. At may mga dapat puksain. 你为 Bakit mo ako tinutulungan? Dahil bago ka lang. At dahil ang ipinagbabawal na utos sa iyong kamay ay akin. 什么？ Ano? Ang ipinagbabawal na utos ng 300 kaluluwa. Ito ay aking itinago 30 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay may nangyaring ilang bagay. Nawala ang token. Hindi ko inakalang ikaw ang makakakuha nito. 所有 Kaya, 那些冤 Yung mga kaluluwang hindi matahimik. Yung mga kaso na hindi ko lubos na nalutas. Ngayon, responsibilidad mo na sila. Sa isang banda. Parang nadamay ka dahil sa akin. Kaya tutulungan kita. Hanggang sa masanay ka sa sistemang ito o mamatay ka. May misyon ako makalipas ang 2 araw. 红白 Pula 道 at puting 士 banggaan. 死亡率 Antas ng kamatayan. 67%那个 May 红 payo 白 ka ba 道士 tungkol sa misyon ng pulang 有 banggaan? 建议吗？ Meron. Huwag kang mamatay. 具体 Maging mas detalyado. Ito ang isinulat kong mabilisang gabay sa mga pamahiin noong mga unang taon ko. May detalyadong mga patakaran at paraan sa pagresolba ng pulang-puting malas. Pero iba-iba ang sitwasyon ng bawat gawain. Hindi pwedeng kopyahin lang. 谢谢 Salamat. Walang anuman. Isa itong investment. Kung makakaligtas ka sa misyon na ito, ibig sabihin ay may halaga kang sanayin. Kung mamatay ka, ituring mo na lang na nagkamali ako. 等等， Sandali. Paano kita makokontak? Kapag kailangan mo, sasalubungin kita. Bago ang lahat, mag-aral ng mabuti. Mabuhay ng maayos. Dalaga, mag-isa kang umuwi ng ganitong oras. 嗯， Dapat mas maaga kang umuwi. Hindi ligtas sa panahon ngayon. Nahanap kita. 我找 Nahanap na kita. 你是谁？ Sino ka? 别过来， Huwag kang lumapit. 我有这个。 Mayroon ako nito. Singsing ng kaluluwa. Pick ito. Ibinigay ni Xi Juiyuan sa'yo. 他知道 Alam niya, alam din ni Xi 知道 Juiyuan. 引魂灵是 Ang Yin Hanling ay isang 这 peken. 个鬼仙 Ang antas ng babaeng multo na ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa batang babae sa subway. Ano ang gusto mo? Ikaw. May marka ako sa'yo. Ikaw ang aking bagong kasintahan. 我不是， Hindi ako. Nasa Huang Kuan-in ka. Tinanggap mo ang aking karma. Ayon sa batas, kailangan mong tapusin ang aking mga hindi natapos na gawain.
Kung hindi, ang tatak na ito ay patuloy na kakainin ka. Hanggang sa maging bahagi ka na ng akin. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Hanapin ang aking mga labi. Ibalik mo ako sa dapat paglibingan. Nasaan ang iyong mga labi? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Ang tanging naaalala ko ay nakasuot ako ng damit pangkasal habang nakaupo sa karwahe. At pagkatapos ay wala na akong naalala. Naghintay ako roon ng napakatagal. Sobrang tagal na halos makalimutan ko na ang sarili kong pangalan. Hanggang sa iyong pagdating. Ang iyong dugo ang nagbigay buhay sa akin. Ang iyong karma ang nagmarka sa akin. Kaya kailangan mo akong tulungan. Ito ang tuntunin. Paano ko hahanapin? Gamitin ang iyong kakayahan. Makiramdam at madama ang mga bagay na may kaugnayan sa akin. Makikita mo ang seksyon. Hanapin ang mga pahiwatig. Bibigyan kita ng 3 araw. Sa ikalawang oras pagkatapos ng 3 araw, babalik ako para hanapin ka. Kung wala ka pang progreso, kung natagpuan ko na ito, nakatakdang wakasan, nawala ang marka, malaya ka, malaya rin ako. Taong Jingyin. Ang pinakahuling taong Jingyin ay 2010. Bago iyon ay 1950. Kung ang oras ng pagkamatay ng babaeng ikakasal na ito ay may kinalaman sa taong Jingyin, ibig sabihin matagal na siyang patay, mahigit 10 taon na, kahit mas matagal. Una, ang bagong kasal na multo ay nasa misyon sa Huangquan Inn, na minarkahan ako. Ibig sabihin, ang bagong kasal na multo ay may kaugnayan sa inn. Pangalawa, ang damit pangkasal ng bagong kasal na multo ay gawa sa papel. Napakabihira. Bagamat gumagamit ng mga paper doll at paper horse ang tradisyonal na kasal ng patay, kung ang babaeng multo mismo ay isang kaluluwa. Karaniwan niyang pinananatili ang kasuotan niya noong nabubuhay pa siya. Ang papel na damit pangkasal ay parang isang uri ng pamalit lamang. Pangatlo, sinabi ng babaeng multo na nakalimutan na niya kung saan naroroon ang kanyang mga buto. Ibig sabihin, nasira ang kanyang alaala. Maaaring dahil matagal na siyang patay. Maaaring masyadong masakit ang proseso ng kamatayan, na nagdudulot ng pagkabasag ng alaala. Sabi ng bagong kasal na multo, umupo siya sa karwahe. At pagkatapos ay wala na siyang naalala. Baka naman, lumingon siya. Sa mga alamat, ang prosesyon ng mga kasal sa kabilang buhay ay nasa daan patungo sa libingan. Kung ang bride ay lumingon, makikita niya ang mga mukha ng mga nagluluksa. Magkakaroon siya ng attachment. Kung ang ghost bride ay lumingon habang nasa daan ng kasal sa ilalim ng lupa, magdudulot ito ng pagkabigo ng ritual. Kaya hindi matatapos ang seremonya. At magiging ligaw na kaluluwa siya. Maaaring hindi mailibing ang kanyang mga buto sa nakatakdang libingan. Sa halip, napadpad ito sa isang lugar. Araw ng kapanganakan at oras. Masyadong malabo ang mga letra sa loob. Kung makakahanap tayo ng gamit para palakihin at obserbahan, baka makilala pa natin ang mas maraming impormasyon. Tandaan mo, huwag kang lumingon. Tandaan mo, huwag lumingon. Wala ng oras. Taong Jingyin ng pamilya Chen, ikapitong araw ng ikapitong buwan. Ikapitong araw ng ikapitong buwan. Pista ng Kixi. Araw ng pagkikita ng Coward at Weaver Girl ayon sa alamat. Napaka-espesyal ng karawang ito. Kung mamatay sa kabataan, ang galit ay magiging labis na mabigat. Ang bagong kasal na multo ay lumitaw sa Huangquan Inn. At ang Huangquan Inn na ito ay isang pook ng mga tradisyon, na malamang ay batay sa isang tunay na lugar. Kung makikita ang orihinal na anyo ng inn,
Marahil ay makakahanap tayo ng mga pahiwatig. Ang taong 24 ng Republika ay 1935. Ang 1935 ay taon ng Yihay. Hindi ito ang taon ng Jingin. Pero tumutugma ang apelyido, edad, at pulang damit ng babae. Ang misyon ng pulang-puting salungat na swerte ngayon. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito sa insidente ng multong nobya. Ang lugar ng pagtitipon ay pinili sa dating lokasyon ng Yuelayin. Hindi ito nagkataon lang. Tindahan. Kapag lalabas ka sa gabi, magwisik ka ng kaunti sa likod mo. Maaaring may mga bakas. Salamat. Ang pundasyon ng Yuelayin ay nasa ilalim ng gusaling ito. Kung talagang nahukay noon ang walang laman na kabaong at papel na kasuotan, dapat ang lugar ng insidente ay nasa basement o sa lokasyon ng pundasyon. Nasa ibaba ang basement. Maaaring wala ng anuman. Maaaring may mga bagay na hindi dapat umiiral. Ay hugis kabaong. Malapit nang masunog. Nahanap mo ako. Chen Xiulan. Ikaw si Chen Xiulan. Namatay sa taon 24 ng Republika sa Yuelayin. Tama ba? Gusto mong tulungan kitang hanapin ang mga labi. Ililibing sa tamang lugar. Pero nasaan ang mga labi mo? Nasa libingan sa West Mountain ba? Hindi sa libingan. Nasa sedan. Sa sedan, anong sedan? Kotse ng kasal. Hindi ako bumaba sa kotse. Sila na ang naglibing sa akin. Kaya ang kanyang mga buto ay nandyan pa sa kotse. Nakalibing sa isang lugar. Nasaan ito? Nakalimutan ko na. Ang natatandaan ko ay may puno ng huway. Maraming puno ng huway. Puno ng huway. Ang salitang huway ay nahahati sa kahoy at multo. Sa mga tao, naniniwala silang madaling makahatak ng multo ang puno ng huway. Karaniwang itinatanim ito sa paligid ng mga sementeryo. Sa mga lugar na may malalaking puno ng huway, malaki ang posibilidad na ito ay isang lugar ng mga labi.
Sa kanlurang bahagi ng lungsod, mayroon pang malalaking puno ng huway ngayon. Nasa likod ng sementeryo ng Xishan sa kabubatan ng mga Locust ba? Locust. Locust, tulungan mo akong mahanap ang kabaong. Hayaan mo akong mailibing. Gagawin ko yon. Ngunit kailangan mo ring tuparin ang iyong pangako. Tutulungan kita na mahanap ang mga buto para mailibing. Tanggalin mo ang marka sa akin. Isang araw na ang lumipas mula nang lumipas ang 3 araw. May natitirang 2 araw. Kailangan kong tapusin ang Red-White Collision task sa loob ng 2 araw. At pagkatapos ay hanapin ang mga labi ng nobya. Kung hindi, wala nang oras. Haha, 快了就快了。 malapit na. Maaga kang dumating. Parating na rin ang iba. Pasensya na, nahuli ako. Ako si Lin Xiaowei. Hindi ka naman huli, sakto lang. Pero ang putla mo. Hindi ako nakatulog kagabi. Nagkaroon ako ng bangungot. Napanaginipan kong nasa prosesyon ako ng libing. May mga tao sa kabaong na tumatawag sa pangalan ko. Mukhang mahina ang estudyanteng ito sa medisina. Pero ang makumpleto ang 2 misyon at makaligtas ay hindi dapat madaling bagay. Ako si Zhao Ming. Sila ang mga kasama ko sa misyon na ito. Masaya akong makilala kayo. Nandito na ang lahat. Naghihintay na lang tayo sa huli. Sino ang huli? Ipinapakita ng sistema na isang misteryosong tao. Dumating na. Tapos na ang oras. Nasaan ang lugar ng misyon? Sa dating lokasyon ng Yulei Inn. Nasa unahan lang. Habang naglalakad, mag-usap tayo. Nabasa na ba ng lahat ang mga detalye ng misyon? Pulang-puti ang banggaan ng malas. Kailangan nating hatiin sa 2 grupo. Ang isang grupo ay sasama sa mga Hong. Ang isa pa ay sasama sa mga Bai. Ang paghahati ng grupo ay random. Pag nagsimula ang misyon, ang sistema ang mag-assign. Paano natin malalaman kung alin ang mas ligtas? Walang ligtas. Hinarap ng grupo ng Hong ang Xisha. Hinarap ng clan ng Bai ang Sangsha. Kung pipilitin, maaaring mas masakit ang pagkamatay ng clan ng Hong. Ang mga taong nahawahan ng Xisha ay mamamatay na nakangiti. Kung mapunta sa clan ng Hong, magkakaroon ba ng koneksyon sa bagong kasal na multo? Nagsimula na ang misyon. Sobrang malas. Mabuti na lang at kasama ang kasal. Hindi bababa sa mas masaya ang paligid. Tandaan mo ang ipinagbabawal na sinabi ko kagabi. At mag-ingat ka kay Zhao Ming. Mag-ingat ka rin sa misteryosong tao. Alam ko. Para sa inyo ito. May laman itong damong gamot at akorus. Makakatulong ito para maitaboy ang malas. Salamat. Lumabas kayong buhay. Kayo rin. Ang grupo ng kasal sa kaliwa. Ang grupo ng lamay sa kanan. Kawili-wili. Huwag mong hawakan. Sabi ko, huwag mong hawakan. Bawat bagay dito. Maaaring konektado sa isang nilalang. Kunin mo ang alak nito. Maaalala ka nito. Ako. Gusto ko lang sanang makita. Gusto kong makita kung makakakuha ako ng mga bagay na mahalaga. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na ang ganitong pag-isip. Sa ganitong lugar, ang kasakiman ay makakapagpahamak sa'yo. Ang taong ito ay may matalas na obserbasyon. At tila may kaalaman sa mga lokal na kaugalian. May mga bagay doon. Dumating na ang bagong kasal. Dumating na ang tamang oras.
Pakidaw ng bagong kasal mula sa karwahe. 这个新娘 Ang bagong kasal na ito 昨晚在 ay hindi pareho ng nakita natin kagabi sa basement. 不是同 Hindi sila pareho. 昨晚的女 Ang babaeng multo kagabi ay nakasuot ng papel na kasuotan. Samantalang ang bagong kasal na ito ay nakasuot ng sutla na kasuotan. 但那种 Ngunit ang malamig na pakiramdam na yon, 准备注 ang 视 pakiramdam na may 一 nakatingin, 模一样。 pareho lang. Dumating na ang bagong kasal. Sumasamba sa langit at lupa. 这不是和 Hindi ito tao. Pangalawang pagsamba sa mataas na silid. Ang bagong kasal na si Chen ay apelyido 新娘 Chen. 姓陈，难道他 Siya ba si Chen Siulan? 不对， Namatay si Chen Siulan sa 应 inn 是穿着 na nakasuot ng damit 应该 pangkasal. 是要去 Dapat ay papunta na siya sa bahay ng asawa. 那他的 Ano ang apelyido ng kanyang asawa? Nagbigay ng paggalang ang mag-asawa. Tapos na ang seremonya. Ipinapasok sa silid ng kasal. 跟上， Sundan mo. 我们要 Kailangan nating dalhin sila sa silid. Tapos na ito. Sinasabi ng misyon na kailangan itong kumpletuhin sa seremonya. Kailangan din nating makilahok sa gabi ng kasal. Dahil nandito na ang tatlong mahalagang bisita. Bakit hindi pumasok at uminom ng alak sa kasal? 不能， Hindi makapasok. Bagong bahay. Hindi na makakalabas. 可是他 Pero inanyayahan niya tayo. 那是陷阱， Iyon ay isang bitad. Tandaan ang pagbabawal. 不能接受。 Huwag tumanggap ng anumang bagay mula sa ikakasal. Kabilang ang imbitasyon. 不给面子， Walang utang na loob. 我的 Ang aking handaan ay hindi basta-basta may iwasan ng sinuman. Naku, nagalit siya. 气了。 Ano na ang gagawin ngayon? 民俗中， Sa mga tradisyon, pagkatapos ng seremonya ng kasal, 闹洞房 karaniwan ang mga bisita na nag-ingay sa 但 silid. 如果拒 Ngunit 绝 kung 闹洞 tatanggihan ang 房 ingay, 会被 ito 视 ay itinuturing na kawalang galang sa bagong kasal. 可能 Maaaring magdulot ito ng sama ng loob. 需要找 Kailangan 到 nating makahanap ng 既 balanse. 不能进行 Hindi 宣 pwedeng 告 pumasok sa 又 bagong 不能 bahay. 完全 Pero hindi rin 拒绝 pwedeng tuluyang tumanggi. 我们可以 Pwede 在 tayong 外 bumati 面 sa labas ng pinto. 按照老规 Ayon sa lumang 矩 tradisyon, 立刻在门 ang mga 外 bisita 说 ay 自己 nagsasabi 的 ng 话 mabubuting salita sa labas ng 新 pinto. 娘新郎 Ang bride at 们 groom 没 ay 有 sumasagot mula sa 一 loob. 样是祝 Pareho lang 福 itong pagbibigay ng biyaya. Magsalita ng mga magandang salita. Maging maaga sa pagkakaroon ng anak. Magtanda ng magkasama. 好啊， Sige, sabihin nyo 就 na. 说吧，说得好， Magandang salita, may gantimpala. 说得不好， Kung hindi maganda, mataas ang ilaw ng pulang kandila. Pagkakaisa ng dragon at phoenix. Magandang kapalaran sa pag-aasawa. Pinagtagpo ng langit ang magkasintahan. Tunog ng pagkakasundo. 鸳鸯 Magkasamang lumilipad ang mga mandarindok. Nagkakaisa ang puso at isip. Isang pamilya habang buhay. 还有 Ano pa? Pag-ibig ng mag-asawa. Magkasamang magpakatatag. 100 taon ng magandang pagsasama. Mabilis na magkaanak. Hawak ng pulang sinulid ni Yulaw. Walang hawak sa sabaw ni Mengpo. Sa buhay na ito ay magkasama. Sa susunod na buhay ay muling magkikita. 你 Ikaw, 你怎么知道？ paano mo nalaman? Itong sinabi. Nakarinig ako ng hindi sinasadya. Maaari na ba tayong umalis ngayon? 走吧， Tara na. 但记住， Ngunit 你 tandaan, 们欠我一个 may utang na loob kayo sa akin. Tapos na ang unang yugto. Sunod ay ang banggaan ng malas. Magkikita ang grupo ng kasal at grupo ng lamay sa isang punto. Doon magsisimula ang tunay na panganib. 怎么样？ Kumusta? 棺材里的死者 Paano nang nangyari bumangon ang patay sa kabaong? Pinapabuhat sa atin ang kabaong. Binuhat namin ayon sa tradisyon. Ngunit lalong tumitimbang ang kabaong. Sa huli, parang may nakalagay na bakal. Halos mapigilan si Xiao Wei. 我用了 Gumamit ako ng pagpapagaling na pagbati. 稍微 Medyo nakatulong ng kaunti. 你们那边呢？ Kayo naman dyan. 新娘 Inimbitahan kami ng 拒 bride sa silid pahingahan. 拒绝了 Tinanggihan 为了 namin. 吉祥 Nagsabi ng magandang pananalita. Makapasa. 接下来是撞上 Susunod ay ang banggaan. Batay sa karanasan. 两只 Magkikita ang dalawang koponan sa Yinyang Road. 那是一条 Ito ay 100 na patungo sa kasal at libing. 空间会扭曲 Magkakaroon ng pagbaluktot sa espasyo. 会看到 Makikita natin ang maraming bagay na hindi dapat makita. 阴阳路 Saan ang daan ng yin at yang? 就在这里 Nandito lang. 红氏组 Ang mga tao ng pulang okasyon ay sa kaliwa. Ang mga tao ng puting okasyon ay sa kanan. Tandaan, kapag naglakad ka sa daang ito, anuman ang makita mo, anuman ang marinig mo, huwag kang lumihis sa iyong daan. Kapag nakatapak ka sa kulay ng kabilang panig, ay mahahatak ka ng masamang espiritu. Ano ang masamang espiritu? Ito ay baluktot na enerhiya na nagmumula sa salungat na pula at puti. Maaari itong magbago sa bagay na pinakanais o pinakakinatatakutan mo, upang akitin kang lumihis sa landas. Kapag umalis ka sa iyong sariling landas, mahahatak ka niya sa puwang. Hindi na makabalik. 走吧。 《
不， Hindi. 别看， Huwag mong isipin na buhangin yon, na sumusubok sa iyong kalooban, na tinutukso ka gamit ang iyong pinakamalalim na takot. 青哥， Lapit ka, Kinje. 过来， Lapit ka. 青哥， Kinje, 到我身边 lumapit ka 来， sa akin. 我们会永远 Magkasama tayong magpakailanman. 像所有 Tulad ng lahat ng karaniwang mag-asawa. 生儿 Magkaanak. 白头偕老， Tumanda ng magkasama. 过来， Dumaan ka. 滚，滚啊！ Umalis ka na. 你还好吗？ Ayos ka lang ba? 我没事。 Ayos lang ako. 要开门。 Kailangan bang buksan ang pinto? Buksan. 'Yan ang lugar ng aksidente. Kailangan tayong makisangkot. Ngunit kailangan din nating iwasan ang bangga. 怎么避免？ Ayon sa lumang alituntunin, bumababa ang ikakasal mula sa karwahe. Ang anak na nagpapakita ng paggalang ay lumuhod. Palitan ang pulang tela. Kailangan nating tapusin ang seremonyang ito. Kung tayo'y mabigo, magbabanggaan ng pula at puti. Lalabas ang malas. Lahat tayo'y mamamatay. Panahon na para bumaba ang nobya sa karwahe. May mali, ayaw bumaba ng nobya. Bakit? Dahil ang nobya ay patay na. Ano ang gagawin? Hindi matatapos ang seremonya. Magagalit na ang masamang espiritu. Kailangan may ibang bumaba para sa nobya. Sino ang pwedeng pumalit sa akin at hindi pumunta? Ako na lang. Nabaliw ka na ba? Papalitan mo ang bride sa pagbaba ng karwahe. Ibig sabihin, inaamin mong ikaw ang bride ng engagement na ito. Habang buhay kang makukulong sa ritual na ito. Pero ito lang ang paraan. At may kaugnayan talaga kami ng bride sa nakaraan. Marahil ito na ang pagkakataon para maresolba ang sanhi at bunga. Ipinanganak si Chen Xiulan noong ikapitong araw ng ikapitong buwan sa taon ng Zhenyin. Namatay noong Agosto ng taong 24 ng Republika sa Inang Yulay. Nakasuot ng damit pangkasal. Hawak ang tanso na salamin. Hindi pa tapos ang iyong kasal. Hindi pa nakalibing ang iyong mga labi. Ngayon, ginagamit ko ang singsing na ito bilang patunay. Nangako akong tutulungan kitang tuparin ang iyong huling hiling. Pero kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Ako ang magsasagawa ng seremonya para sa iyo. Alisin mo ang marka sa akin. Pumayag siya. Simulan ang prosesyon. Nagbabanggaan ng pula at puti. Nawawala ang balanse ng yin at yang. May bagong ikakasal na naghihintay ng seremonya. Nais palitan ang pulang sutla ng puting tela. Upang ang saya ay mapalitan ng lungkot. Ang mga buhay ay makatagpo ng kapayapaan. Ang mga patay ay makatagpo ng katahimikan. Tapos na. Natapos na ang unang yugto. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Pagkatapos ng seremonya, mayroon pang mga gulo sa silid ng bagong kasal at ang libing. Kailangan naming tapusin ito ng hiwalay. Kailangan na namang maghiwalay. Mas delikado ito sa pagkakataong ito. Ang pagpasok sa silid ng bagong kasal at ang libing ay mga bahagi ng seremonya na madaling magkaroon ng problema. At kailangan naming tapusin ito ng sabay-sabay. Kailangan ng koordinasyon sa oras. Ito ay komunikasyon. Paper crane. Nagpapadala ng maikling mensahe. Sunugin ang paper crane kapag natapos na ang grupo. Makakatanggap ng signal ang ibang grupo. Tandaan mula sa pagpapadala ng signal hanggang sa matapos ng ibang grupo. 10 minuto lamang ang pinakamarami. Kapag lumampas na sa oras, magsisimula ng gumuho ang espasyo. Dito kami maglilibing. Kayo naman magpapakasaya sa bagong kasal. Limitado sa 1 kwartong. Ingat ka lagi. Paano magpapakasaya sa kasalan? Parang kailangan ba nating magsalita ng mga biro sa isang piraso ng papel na kasal?
Sa tradisyon, ang kasiyahan sa kasalan ay hindi lang basta biro. At mayroon pang mga ritual tulad ng paghiga sa kama, pagbibigay ng inumin, at pagbibigay ng toys. Ang kailangan namin gawin ay tapusin ang mga seremonyang ito upang mapanatili ang kapanatagan ng bagong kasal. Pagkatapos niyang makaramdam ng kapanatagan, saka siya aalis. O kaya, 轮回。 reincarnation. Pasok ka na ba? Simulan na natin. Unang bahagi, pagbubuhos. Ang pagbubuhos ay ginagawa ng mga nakatatanda o mga kaibigan. Sa bagong kamagamit ang pulang dates, mani, longan, at lotus seeds, na nangangahulugang pagkakaroon ng anak ng maaga. Ngunit wala tayo ng mga bagay na yon. Ang malagkit na bigas ay may simbolismo ng maraming anak at maraming biyaya. 可以替代。 Pwedeng palitan. Ikalawang bahagi, uminom ng magkasabay na inumin. Kailangan ng isang lalaki at isang babae. Zhao Ming, ikaw na. Hindi ako pwedeng. Baka may problema sa alak. Walang problema sa alak. Ito ay bahagi ng seremonya. Dapat itong matapos. 我来了。 Ako na. Medyo pamilyar ang lasa na ito. Epektibo. Ikatlong bahagi. Pindutin ang kama. Kailangan ng mga batang lalaki at batang babae na humiga sa bagong kama sandali. Ipinapahiwatig na ang bagong kasal ay magkakaroon ng malusob na mga anak sa hinaharap. Pero wala namang bata dito. Maaaring palitan ito ng isang bagay. Anong sinasabi niya? 谢谢 Salamat. 还是 O kaya'y salamat kay Juyuan. 谢九渊的谢？ Halos tapos na ang seremonya. Kailangan na lang ang huling hakbang. Inaalis ng bagong kasal ang kanyang makeup. Inaalis ng bagong kasal ang belo. Ngunit wala tayong bagong kasal. Ang papel na kasuotan ay mismo ang daluyan ng bagong kasal. Marahil kailangan nating tulungan siyang alisin ang kasuotan at magsuot ng karaniwang damit. Simbolo ng pagtatapos ng kasal. Nagsisimula ang buhay. Dumating na ang kariton ni Xiulan. Salamat, sa wakas makakaalis na ako. 陈 Chen Xiulan, 是我，民国 taon 24 ng Republika. Nagkasakit ako sa daan papunta sa bahay ng mga li. Namatay sa loob ng kariton. Natakot ang mga tagabuhat sa responsibilidad. Inilibing ako kasama ng kariton sa gubat ng mga huway. Pagkatapos ay naging multo ang tavern. Dahil ang aking galit ay nakadikit sa salamin. Ang iyong marka ay isang piraso ng aking pagnanasa na naiwan sa salamin. Ngayon ang pagnanasa ay nawala. Ang marka ay unti-unting maglalaho. Ang iyong mga labi ay nasa ilalim ng ikatlong matandang puno ng huway sa likod ng sementeryo ng Xishan. Kung nais mo, pakisanggalin ako at ilibing ng maayos. Hindi kailangan ng magarbo. Basta may isang lapida na may nakasulat na pangalan ko. 我会的。 Gagawin ko yon. At mag-ingat ka sa taong may sombrero. May mabigat na presensya ng kamatayan siya. Tapos na ang misyon. Maaari na tayong magsunog ng papel na lobo. Sandali lang. May isa pang bagay. Ito ang salamin ni Chen Xiulan. Ito rin ang pangunahing koneksyon sa larangan ng mga tradisyon. Kung hindi ito maalis, mananatili ang lugar na ito, at patuloy na maakit ang mga inosenteng 怎 tao. 么处理？ Paano ito alisin? Basagin mo ito. May ganitong salamin din si Xi Juyuan. 他和陈秀兰 Ano ang relasyon niya kay Chen Xiulan? Mabilis, sunugin ang papel na crane. Natapos na namin ang paglilibing ng kabaong sa amin. Puno ng lupa at nagtayo ng lapida. Kayo, 只见 nawala na ang papel na kasal. Nabasag ang tanso na salamin. Sa wakas, natapos na. Itong nakakatakot na misyon. Halos ikinamatay ko na ito. 你肩膀上 Nabawasan ang marka sa iyong 消 balikat. 解了一部分，但没有完全 Pero hindi pa 消 ito 失 tuluyang nawala. 慢慢来 Dahan-dahan lang, ang makalabas ng buhay ay tagumpay. Natapos ang misyon. Aalis na ako. Kumusta ka? Kailangan mo bang magpahinga? 我还好， Ayos lang ako, pero gusto kong pumunta sa isang 我想 lugar. 去个地方。
Ihahatid kita. Hindi ligtas sa gabi. Mas mabuti kung may kasama. 我也去。 Sasama rin ako. Hindi na ako pupunta. Mauna na ako.一、二、三，第三个 Ikatlong isa. 就是这里。 Dito na lang. 我来吧。 Ako na ang gagawa. Chen Xiulan， Chen Xiulan. 要埋 Saan ito ililibing? 就在这里。 Dito na lang siguro. 槐树 Sa 下 ilalim ng punong huway, naghintay siya ng napakaraming 应 taon. 该不想到 Siguro ayaw na niyang lumipat pa. Tapos na ang sanhi at bunga. Malapit nang mag-umaga. 天快亮了。 Anino sa salamin. Parang lahat ng ito ay may kinalaman sa salamin. Sabi mo, yung nangyari sa pamilya Chen. Talagang malungkot yun. Maaari mo bang sabihin sa akin? Si Lao Chen ay kapitbahay ko. Nagtinda siya ng mga antigong bagay sa loob ng 30 taon. Mabuti ang kanyang paningin at tapat ang tao. 7 taon na ang nakalipas, kinuha niya ang salamin na yon. Sobrang saya niya. Sabi niya, ito ay kayamanan mula sa dinastyang Ming. Mabenta ito sa mataas na presyo. Sino ang nakakaalam na yon ay simbolo ng kamatayan? Anong klaseng salamin ito? Ang likod ng lumang tanso na salamin ay may ukit na bulaklak. At may mga salitang hindi maintindihan. Madilim ang salamin. Hindi malinaw ang refleksyon. Ngunit sabi ni Lao Chen, ito ang katangian ng mga lumang bagay. Ipinakita niya ang salamin sa pinakakitang bahagi ng tindahan. Araw-araw siyang naglilinis nito. Mga kalahating buwan ang lumipas. Nagsimula nang magbago si Lao Chen. Sinabi sa akin ng asawa niya. Palagi raw siyang nagsasalita sa panaginip tuwing gabi. Sinasabi niyang may tao sa salamin. Pati sa araw, parang may kausap siya sa salamin. Nakatawang kakaiba ang tao. Isang umaga, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Hindi bumuka si Ginoong Chen. Nagtaka ang mga kapitbahay. Pumasok sila sa likod na pinto upang tingnan. Nakita nilang 3 tao ang nakaupo sa sala. Nakaharap sa salamin. Lahat sila ay may ngiti sa mukha. Patay na ang tao. Nasaan ang salamin? Ay, naawala. Sinuyod ng pulis ang tindahan. Walang nahanap, may nagsabi na tumakbo ang salamin. May iba namang nagsabi na ninakaw ito ng may alam. Bakit mo gustong malaman ito, batang babae? Napaka-misteryoso ng salamin na yon. Walang magandang kinahihinatnan ang sinumang madikit doon. Isa lang akong nagsasaliksik ng mga kaugalian. Naalala niyo pa ba kung ano ang disenyo sa likod ng salamin? Parang isang bulaklak. Salamat sa'yo. Ang salamin ni Chen Xiulan. Pitaka ng antigong tindahan na salamin 7 taon na ang nakalipas. Sabi ni Zhang Hongbru, ang misyon ng salamin sa salamin na inihayag ng sistema. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang bagay. Yung tanso na salamin na sumisipsip ng kaluluwa. May mga piraso ng salamin sa akin ngayon. At may kasamang salamin sa salamin. Mukhang ang susunod na misyon ay harapin ang tunay na anyo ng salamin. Marahil dapat nang hanapin si Xi Juyuan. May dala rin siyang tanso na salamin. Siguradong may alam siya. Salamin ng kaluluwa. Ang salamin ni Chen Xiulan ay dapat na salamin ng kaluluwa. Nakaselyo sa salamin ang anino sa loob. Sadyang hahanap ng katawan. Kukunin ang kaluluwa. Kung ang buong case ng salamin ay hugis 5 petal na bulaklak, baka hindi mahalaga ang pirasong ito. Pero kung ang case ng salamin ay nakatago sa isa sa mga talulot. Hello, Shen Qinj. Ako si Zhu Mingyuan, anak ni Zhu Wenyuan. May kailangan po ba si Teacher Zhu?
Habang inaayos ng tatay ko ang mga dokumento ngayon, may nakita siyang ilang bagay. Maaaring may kaugnayan ito sa kaso ng iwelayin. Ngunit bigla siyang nawalan ng malay kaninang hapon. Ngayon ay nasa ospital siya. Bago siya nawalan ng malay, sinabi niyang ipasa ko ito sa'yo. Anong bagay? Isang liham at isang maliit na salamin. Ngunit nakakabahala ang salamin. Nang hawakan ko ito, palagi akong may pakiramdam na may nanonood sa akin. Nasaan ang tao? Sa 703 ng inpatient department ng unang ospital ng lungsod. Pupunta na ako roon. Ako si Shen Qingji. Ito ang ibinigay sa akin ng aking ama para sa iyo. Si Shen ay nag-ayos ng mga dokumento ngayon. Kabilang dito ang nabanggit na tanso ng salamin ni Chen Xiulan na dati ay isang Perez. Tinatawag na yin yang na salamin. Ang yang na salamin ay nagpapatahimik ng mga kaluluwa. Ang hawak ni Chen Xiulan ay ang yin na salamin. Hindi alam kung nasaan ang yang na salamin. Ayon sa tala, ang yin yang na salamin ay orihinal na kasangkapan ng templo ng Taoismo. Nawasak ang templo noong huling bahagi ng Qing Dynasty. Napunta sa mga tao ang yin yang na salamin. Noong unang bahagi ng panahon ng Republika ng China, may isang mangkukulam na ang apelyidong Xi ang nagdala ng salamin na ito habang naglalakad sa iba't ibang lugar. Para lang sa pag-iwas sa masasamang espiritu. Nawawala ang mangkukulam na yon. Ang yin yang na salamin ay madaling magkalat ng kakaibang enerhiya. Nalaman ko na ang pangalan ng mangkukulam na si Xi ay Xi Juyuan. Pareho ang pangalan sa taong hinahanap mo. Malamang hindi ito sadyang pagkakatulad. Bukod pa rito, habang nagsasaliksik ako, palaging nararamdaman kong may nakatingin. Sa hapon ngayon sa silid ng mga dokumento. Sa salamin, nakita ko ang isang anino, na bigla at bumagsak. Kung ako'y ipapanganak, ipapasa ko ang liham na ito sa iyo sa maliit na salamin na ito. Ang maliit na salamin ay peke, pero maaaring magamit ito. Mag-ingat sa salamin. Tama nga si Xi Juyuan, siya nga si Xi Juyuan. Noon siyang isang tao ng Dao. May hawak na yin yang na salamin. Pagkatapos ay naging tagapag-record. Maaaring palaging nasa kamay niya ang salamin. Yin na salamin ni Chen Xiulan at yang na salamin ni Xi Juyuan. Magkapatid sana sila. Nakita mo na. Nakita ko rin. Ang salamin na ito ay nagbabago ng mukha. Kailan nahimatay ang ama mo? Mga bandang 3:00 ng hapon. Nakita siya ng mga kasamahan sa archive na nakahandusay sa tabi ng bookshelf. Hawak ang salamin na ito. Nakatulog siya sa ospital at hindi na nagising. Sinabi ng doktor na normal ang mga senyales ng buhay. Ngunit hindi siya magising. Sinabi ni Zhang Hongru na ang taong nasa anino ng salamin ay unti-unting mawawala ng isip. At sa huli ay magiging isang walang laman na shell. Maaaring naitala na si Zhu Wenyuan. Maaari ko bang dalhin ang salamin ito? Siyempre, ang ama ko ay ipapasa ako sa iyo. Ginoong Shen, ano ba talaga ang nangyayari? Paano biglang nagkaroon ng ganito ang ama ko? Nakatulong siya sa akin na imbestigahan ang ilang mga lumang kaso. Maaaring nakasagi siya sa ilang bagay na hindi niya dapat tinuklasan. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para iligtas siya. Paano mo siya ililigtas? Hanapin ang tunay na anyo ng salamin at sirain ito. Si Juyuan, alam kong nandito ka. Kailangan ko ang tulong mo. May nangyari kay Zhu Wenyuan. Nilagyan siya ng marka ng anino sa salamin. Tingnan mo ito. Ito ang piraso ng salamin ni Chen Xiulan. Ito ang yin mirror ng yin yang mirror. Nasa iyo ang yang mirror. Tama ba? Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa salamin ng yin at yang? Nalaman ito ni Zhu Wenyuan. Sabi niya, dati kang alagad ng Diyos. Gumagamit ka ng salamin ng yin at yang sa paglalakbay. Pagkatapos, nawala ka. Nawala rin ang salamin ng yin at yang. Sobrang malalim ang kanyang pagsisiyasat. Nakatutok na sa kanya ang anino sa salamin. Maaari bang iligtas siya? Mahirap. Kapag minarkahan na ng anino sa salamin ang isang buhay na tao, dahan-dahan itong sisirain ang kanyang isipan. Sa huli, papalitan ito. Nasa kumatos si Zhu Wenyuan. Ipinapakita nito na malalim na ang pagsalakay. Maliban kung sirain ang katawan ng salamin sa loob ng 3 araw, hindi siya magigising. 3 araw. Nasaan ang salamin? Hindi ko alam. Ang salamin ng yin at yang ay isang katawan. Nag-ugnayan sila. Ang yang na salamin sa aking kamay ay makakaalam sa lokasyon ng yin na salamin. Pero malabo. Ang huling beses na naging aktibo siya ay sa hilaga ng lungsod. Saan sa hilaga ng lungsod? Isang lumang residential area. Kailangang lumapit para matukoy ang eksaktong lokasyon. Balak mo ba akong hanapin? Kailangan kong pumunta. Si Zhu Wenyuan ay napahamak dahil tinulungan niya akong maghanap ng impormasyon. Hindi ko maiiwasan. At ang anino sa salamin ay sumusunod sa akin. Kung hindi ko siya sosolusyonan, mauubos din akong madrag niya. Pinili ka niya. Dahil espesyal ang iyong kapalaran. At dahil may koneksyon ka kay Chen Xiulan.
Paano ito sosolusyonan? Dalawang paraan. Una, sirain ang anino ng salamin. Pangalawa, gamitin ang salamin ng liwanag upang kunin ang anino mula sa salamin. At pagsamahin ito. Pagkatapos, sabay na tatatakan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsasama? Ang anino sa salamin ay magiging mas malakas. Ngunit magiging mas matatag din. Maaari kong ganap na isara ito sa salamin. At dalhin ito sa akin. Ngunit ang panganib ay kung mabigo ang selyo. Pareho silang magiging walang kontrol. Sa oras na yon, hindi lamang isa o dalawang tao ang mamamatay. Kailangan ng aking dugo at luha para sirain ang salamin. Napakataas ng panganib. Pagsamahin at muling selyohan. Ang panganib ay nasa kamay ni Xi Juyuan. Ngunit kung mabigo, mas malala ang magiging resulta. Alin ang pipiliin mo? Pagsamahin ang selyo at sirain ang salamin. Sobrang mataas ang panganib. At ang salamin ng yin at yang ay isang antigong bagay. Sayang kung masira. Bagaman mataas ang panganib ng pagsasanib na selyo. Kapag nagtagumpay, ang anino sa salamin ay permanente nang maisasara. Hindi na makakapinsala. At si Zhu Wenyuan, kung magtatagumpay, ang anino sa salamin ay aalis. Siyempre siya ay magigising. Pero kung mabigo, mamamatay ka. Mahihila ako sa salamin. Ang anino sa salamin ay mawawala sa kontrol. Maraming tao ang mamamatay. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Mayroon ka lamang isang araw. Si Zhu Wenyuan ay kayang tumagal ng 3 araw sa pinakamarami. Kailangan ng isang araw na paghahanda para sa ritual ng pagsasama. Pinakamalapit bukas. Sa oras na ito, dapat mong ibigay sa akin ang sagot. Ito ang aking contact number. Tumawag ka sa numerong ito kapag nakapagdesisyon ka na. At saka, huwag kang umuwi ngayong gabi. Bakit ang anino sa salamin ay pinakaaktibo sa gabi? Siguradong may salamin ka sa bahay. Sa banyo, sa vanity. Kahit ang screen ng cellphone ay daan nito. Pumunta sa hotel. Pumili ng kwarto na walang salamin. Kung kinakailangan ng salamin, takpan ito ng tela. Salamat. Walang anuman. Mag-ingat ka rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang anino sa salamin ay maaaring magbago ng anyo at magmukhang taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang magpapatingin sa salamin. Huwag kang maniniwala kaninuman na magpapatingin sa iyo sa salamin. Kasama na ako doon. Kinje, bumalik ka na agad sa eskwelahan. May nangyaring masama kay Professor Lee. Manatiling kalmado. Huwag matakot. Hindi. Sabi ng doktor, biglang nawalan ng malay si Professor Lee sa opisina. Hindi alam ang dahilan. Normal ang vital signs niya. Pero hindi siya magising. Ano ang ginagawa ni Professor Lee bago siya nawalan ng malay? Nasa pag-aayos ako ng isang grupo ng mga lumang tala. Ito ay tungkol sa ULI-in na yung sinuri dati. Yung mga yon. Isa na namang salamin. At dahil sa akin. Si Zhu Wenyuan ay nawalan ng malay. Si Professor Lee ay bumagsak. Kung hindi ko susuriin at hahawakan ang mga lumang kasong ito, wala silang magiging masama. Kuya, huwag kang masyadong magalit sa sarili mo. Matanda na si Professor Lee. Maaaring napagod siya. Umalis ka na at magpahinga. Nandito kami para bantayan. Gusto kong samahan siya dito ng kaunti. CJ, Guro, pasensya na. Sisikapin kong iligtas ka. Hawakan mo ito, makakapagpalayo ito ng masama. Guro, naririnig mo ba ako? Mayroong amulet. May silbi pero pansamantala lang ito. Hindi ito ganap na lunas. Kailangan kong magdesisyon agad. Pagsasama ng selyo o sirain ang salamin. Ano na ang naisip mo? May nangyari rin sa guro ko. Nasa koma siya. Pareho ang sintomas nila ni Zhu Wenyuan. Nag-aalangan ka. Kaya't may pressure. Pinipilit kang pumili. Kung pipiliin ko ang pagsasama ng selyo, ano ang tsansa ng tagumpay? 5%. Kung mabigo, mamatay tayong lahat, ikaw, ako, si Zhu Wenyuan at si Li Shenxi. Ang salamin ay nawawala sa kontrol. Kahit papaano, ilang tao pa ang mamamatay. 5% ang posibilidad. Pagtaya sa buhay ng 4 na tao at sa buhay ng ilang estranghero. Ano kung sirain ang salamin? 3% ang tsansa. Ngunit kung magtagumpay, ang salamin ay tuluyang mawawala. Ang anino sa salamin ay maglalaho. Lahat ay kailangang maligtas. Ngunit ikaw ang haharap sa pangunahing panganib. Ang sirain ng salamin ay nangangailangan ng iyong dugo at luha. Kung sa proseso ay tuluyang mawasak ka ng anino sa salamin, magiging bagong anino sa salamin ka. Mananatili kang nakulong sa mga pira ng salamin magpakailanpaman. Mas mababa ng 30%. Ngunit ang mga kahinatnan ay mas kontrolado. Pinakamasamang sitwasyon ay, mamatay ako ng mag-isa. Hindi ito makakaapekto sa marami. Kailangan ko ng oras. Wala ka ng oras. Ang anino sa salamin ay atakihin si Li Shenxi ngayong gabi. Kung ang kanyang isipan ay ganap na maubos, hindi na ito maibabalik. May 7 oras pa bago mag-umaga sa 11:00. Nasa malapit ka sa lumang residential area sa hilaga ng lungsod. Naramdaman kong aktibo ang anino dito. Pupunta ako sa'yo. Nakapagdesisyon na ako, pipiliin kong sirain ang salamin. Sigurado ka, may 30% na posibilidad na mamatay ka. Sigurado, hindi ko kayang kumuha ng higit pa. Buhay ng tao ang nakataya. Kung may nakatakdang mamatay,
Dapat ako yon. Sa kabila ng lahat, ako ang nagpasimula nito. Ipadala ko sa iyo ang tamang address. Dalhin mo ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa salamin. At maghanda ka ng mabuti sa iyong isipan. Guro, hintayin mo akong bumalik. Ito ang salamin ng kadiliman. Hindi, anino lang ito. Ginagamit ko ito para matukoy ang tunay na salamin ng kadiliman. Nasa loob ng bahay na ito ang salamin ng kadiliman. Pero ang eksaktong lokasyon nito ay tinatakpan ng isang kakaibang puwersa. Talagang napagpasyahan na. Pwede ka pang magbago ng isip ngayon. Napagpasyahan ko na. Ano ang kailangan kong gawin? Una sa lahat, sabihin mo sa akin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa salamin na nasa iyo. Ang barya na ito ay galing kay Zhang Hongru. Tama. Itago ito, makakatulong ito sa mga kritikal na sandali. Ito ay piraso ng yin mirror. May bahagi ng kamalayan mula sa anino sa salamin dito. Maaari natin itong gamitin upang tawagin ang tunay na anyo ng salamin. Paano gagawin? Dugo. Ipatak mo ang iyong dugo sa piraso. Mararamdaman ng anino sa salamin ang presensya ng tagapagdala. At sa gayon ay ipapakita ang lokasyon ng tunay na anyo. Narito na siya. Sumunod ka sa akin. Nandyan. Nakalock. 我来。 Mag-ingat, lalabas na ang anino sa salamin. Maligayang pagbalik sa bahay. Matagal na kitang hinihintay. Halika, sumama ka sa akin. Maganda sa loob ng salamin. Walang sakit. Walang kamatayan. Tanging walang hanggan. Bumalik ka. Hahaha. Hindi kita kilala. Siyempre, hindi mo ako kilala. Ang kilala mo ay siya. Hindi ako ay salamin. Ay alaala. Ito ay mga anino na iniwan ng lahat ng tumingin sa salamin na ito. At ang aninong iniwan mo sa salamin ang pinakamalalim. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam? Ang lalaking ito ay dati ring nagdadalawang isip tulad mo, na nakatayo sa harap ng salamin, nag-aalinlangan kung papasok o hindi. Ngunit pinili niya ang ibang daan. Iwan ang isang bahagi ng sarili sa salamin. Kapalit ng pagkakataong mabuhay. Iyan ay 30 taon na ang nakalipas. Ginawa niya ito upang selyuhan ang 100 taong masamang espiritu. Gamit ang kanyang kaluluwa bilang pain. Upang akitin ang masamang espiritu sa salamin. Ngunit ang kapalit ay, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nanatiling nakulong magpakailanman. Dito, iniligtas siya ng kanyang guro. Ngunit hindi ito kumpleto. Bakit kailangan ng batang ito na ganyan? Langit at lupa, misteryo ng daigdig. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Pulang damit na masamang espiritu. Agad na umalis ka. Bata, magmadali ka, ayon sa utos. Mula noon, naging kalahating patay siya. Ang katawan ay nasa mundo. Isang bahagi ng kaluluwa ay nasa salamin. At may isa pang bahagi sa barya na ito. Kaya't ang barya na ito ay iniwan ni Guro Xi Jiuyuan. Nakaipit dito ang kanyang kaluluwa. Ito rin ang susi sa kanyang kontrol. Sino ang may hawak ng barya?
Siya ang makakapag-utos sa kanya na gumawa. 是真的 Totoo ba ito? 是真的。 Totoo ito. 所以你 Kaya 帮我 tumutulong ka sa akin. 是因为 Dahil sa barya na ito. 一开始 Sa simula, kung sino ang may hawak ng barya, kailangan kong sumunod sa utos niya. Ibinigay sa iyo ni Zhang Hongru ang barya. Parang ibinigay na rin sa iyo ang kontrol. Pero hindi na ngayon. Limitado ang kakayahan ng barya. Maari lamang akong pilitin na gumawa ng 3 bagay. Maaari mong gamitin ang 3 utos na ito. At pagkatapos ay malaya na ako. 那你为 Bakit mo ginawa yon? Bakit patuloy pa rin akong tumutulong sa iyo? Dahil sa tingin ko sapat na ang dahilan na ito. Hahaha, 感人？ nakakaantig. Talagang nakakaantig pero wala na kayong oras para sa pag-ibig. 说爱呢？我要完整地 Kailangan ko ng buong katawan. 你的身体 Iyong katawan, kasama ang kanyang kaluluwa. 再加上同性 Dagdag pa ang bahagi na nakatago sa barya. 这些 Kapag mayroon na ito, 真正 maaari na akong talagang umalis sa salamin at maging tao. 小心， Mag-ingat. 你的血在肌肉 Ang dugo mo ang nag-activate sa kanila. 流行 Huwag magdugo. 这样不行， Hindi ito pwede. 必须 Kailangan sirain ang orihinal. 我知道， Alam ko, 当毁镜子 kapag sinira ang salamin, kailangan ng iyong dugo at 你 luha. 现在 Ngayon, dugo at luha. Kapag may dugo at luha na ako, ganap na akong makakababa. "听着， Makinig kayo, may 3 kailangan para sirain ang salamin. 血泪 Dugo at luha. 阳 Apoy ng araw. 你有血泪 May dugo't luha ka. 我有 May 一 salamin 一 ako 生阳火 na makakapagbigay ng apoy. 镜河在 Nasa 镜 likod ng 子 salamin ng 就是 kahon. 那朵舞 Nasa gitna ng 5 talulot na bulaklak. 怎么做？ Paano gagawin? 我们去 Pumunta 镜 tayo 河 sa likod ng salamin at basagin ang kahon. 打破镜河的 Sa sandaling mabasag ang kahon. 镜中 Ang anino sa salamin ay maaaring umatake. Maaaring subukan niyang sakupin ang iyong katawan. O hilahin ako papasok sa salamin. Ano man ang mangyari, kailangan mong tapusin ang ritual. Naiintindihan mo ba? 开始了， Nagsimula na. Dugo at luha. 就是 Ito na ngayon. Durugin mo ito gamit ang salamin. Shen Kinch. Pakawalan niya siya. 没有， Walang silbi. 我和他的一 Matagal nang nagsasama ang bahagi ng aming mga kaluluwa. 他进 Pagpasok niya sa salamin o paglabas ko, 出来，我们住。 tadhana tayong magkasama. 继续完成仪式 Ipagpatuloy ang seremonya. 可是你， Ngunit hindi tayo buo sa simula pa lang. 我不能 Hindi ko kayang 一直 makita 站 kang 在 hinahatak 我在 papasok sa 镜子里 salamin. 少一部分 Kulang ang isang bahagi ng kaluluwa. 部分 Sobra ang isang bahagi ng kaluluwa. 没什么区别 Walang pagkakaiba. 但你不一样， Ngunit iba ka. 你是完整的， Buo ka. 你要活下去。 Kailangan mong mabuhay. 还有一个， May isa pang paraan. 什么 Ano? 这里面有你的。 May bahagi ng kaluluwa mo dito, tama ba? 你想干什么？ Ano ang gusto mong 我 gawin? 把这部分 Kung ibabalik ko 还 sa iyo 给 ang bahaging ito ng kaluluwa mo, 你会不会 mas magiging 完 buo 整 ka ba? 会不会有 May 可 laban 能 bang mag-alsa? 不行， Hindi pwede. 铜钱一旦破 Kapag 碎 nasira ang tanso na 你的 pera, 魂会立刻 agad 消失 mawawala ang kaluluwa sa loob 你什 nito. 么都得不到 Hindi mo makukuha ang kahit ano. 不是 Paano malalaman kung hindi susubukan? 住手！ Tumigil ka, masisira mo lang ang lahat. 现在 Ngayon, oras mo 该 na. 你了。 Hindi, hindi. 不应该是 Dapat 这样 ganito. 我们本该是 Dapat tayo ay isa. 对不起， Pasensya na. 但我选另一。 Pero natututo ako sa kabila. 结束。 Tapos na. Hindi. Shen Kinch, kumusta siya? Nasa loob ko siya. 你现在 Kailangan mong maglagay ng selyo ngayon. 但你现在的 Pero sa kalagayan mo ngayon, 普通 hindi gagana ang ordinaryong selyo. Gamitin ang yang mirror. 氧气， 阳气 Kailangan ng yang mirror seal ng sisidlan. 你会成
Ikaw ang magiging bagong tagapagdala ng anino sa salamin. Habang buhay kang masisilyuhan sa loob ng salamin. Kaya tatatakan na. Wala ng oras, bilisan mo. CJ, gamitin ang katahimikan bilang bilangguan. Gamitin ang dugo bilang susi. Tatakan ng kaluluwa, gumuho. Hindi makakalabas. Kaya't naging kalahating tao, kalahating salamin 半 ako. 人半镜， 差不多。 Halos, pero mas mabuti kaysa sa ganap na maabala ng anino sa salamin. 至少你 Kahit papaano, mayroon ka pang sarili. 能 Makakatayo ka ba? 可以。 我们先离 Umalis muna tayo dito. CJ, mabuti ba ang iba? Ang anino sa salamin ay nakatali. 他的影响 Ang kanyang impluensya ay unti-unting maglalaho. Si Zhu Wenyuan at Professor Lee ay dapat magising sa lalong madaling panahon. Ang masamang panaginip ni Zhang Hongru ay titigil din. Ayos lang iyon. Yung barya ay nabasag. Yung kaluluwa sa loob ay bumalik na. 虽然 Kahit na hindi kumpleto. 但总 Pero mas mabuti na ito kaysa nakulong sa barya. Salamat sa'yo. 客气。 Walang anuman. 所以 Kaya't ngayon, ang kontrol sa barya ay 这效果消失。 nawawala. Nawawala na. 我现在 Tutulungan kita ngayon. 纯粹是因为 Purong dahil gusto kong tumulong. 接下来 Anong gagawin natin ngayon? 你需要 Kailangan mong magpahinga. 镜中 Kahit na naipinid na ang anino sa salamin. Nandyan pa rin siya sa loob ng yang mirror. 我需要 Kailangan kong humanap ng ligtas na lugar para palakasin ang selyo. Para hindi siya makatakas. 你先 Umuwi ka muna at magpahinga ng maayos. 这个你 Hawakan mo ito. 如果感觉 Kung may nararamdaman kang hindi tama, 烧掉 agad itong sunugin. 我就 Malalaman ko. 你还会出 Babalik ka 现 pa ba? 镜中影 Hindi pa tapos ang tungkol sa anino sa salamin. 只是被 Siya ay nakaselyo 没有 lamang. 彻底 Hindi siya tuluyang nawala. 而且 At ngayon, nakikita mo na ang mga alaala ng salamin. 这既是诅咒 Isa itong 也是 sumpa. 能力 At kakayahan 你 din. 可能会 Maaaring makakita ka pa ng mga bagay na hindi mo dapat 遇 makita. 到更多 At 危险 makaharap ng mas maraming panganib. 我需要 Kailangan kitang turuan kung paano kontrolin ang kakayahang ito. Tama, sabi ng sistema na ang susunod na misyon ay anino sa salamin. 现 Ngayon, 在 nakaselyo ang 任务 salamin. 定了任务会取消。 Mawawalang bisa ba ang misyon? 不会 Hindi. 系统 Ang mga misyon ng sistema ay batay sa mga 而 pamahiin. 不是去 At hindi sa isang tiyak na bagay. 镜中影被 Nakasilang anino sa 在 salamin. 世界上 Ngunit may iba pang mga salamin sa 其 mundo. 他镜 Ibang mga anino sa salamin. 你的任务 Maaaring magbago ang iyong misyon. Pero hindi ito mawawala. 果然 Tama nga. 记录员的 Ang 手 buhay ng 头 tagapag-record ay patuloy na humaharap sa mga bagong panganib. 7天后， Reyna ng langit. Ano? 系统说 Sabi ng sistema, may susunod na misyon sa loob ng 7 araw para sa isang tao. 提示 Nagbigay ito 我 ng babala na kailangan kong imbestigahan ang mga kaugalian tungkol sa anino sa salamin. 现 Sa 在 ngayon ay mukhang 这个提示很 napakatumpak ng pahayag na ito. 你先好好 Magpahinga ka muna ng maayos. 至于 Tungkol sa mga gawain ng sistema. 7天 Pag-usapan na lang natin bukas. 天快 Malapit nang magliwanag. 送你回家 Sasama kita pa uwi. 好。这是 Ito ang alaala ng salamin. 镜子的记忆。戏院魅力 Anino ng teatro. 看来又是 Mukhang 一 isa 个 na namang 新的 bagong kaganapan sa mga tradisyon.